Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan mo ang siyang maglagay sa iyo sa sitwasyong mahirap paniwalaan at pasikmura? Sa loob ng maraming taon, inakala ni Giselle na ang kanyang asawa ay lubos siyang minamahal. Ngunit natuklasan niya ang isang nakakapanindig balahibong sikreto. Ginawa siyang pain ng kanyang asawa sa halos 80 na lalaki. Ang mga nakakagimbal pa, karamihan sa mga lalaking ito ay mga kakilala at mismong kapitbahay nila. Ang kasong ito ay umanig sa buong France at nag-iwan ng isang katotohanang mas nakakatakot pa kesa sa bangungot. Noong September 12, 2020, si Natalie, isang taga-Mazan, France, ay abala lamang sa kanyang pang-araw-araw na pamimili sa isang supermarket. Wala siyang idea na ang simpleng gawain na iyon ay mauuwi sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Habang siya'y namimili, napansin niya ang isang lalaki na kumikilos ng tila kakaiba. Sa tahimik na paraan, lumapit siya sa gwardiya ng tindahan at ibinunyag ang kanyang nakita. Ang lalaki raw ay may hawak na bag na tila nagtatago ng isang gadget para kumuha ng mga larawan mula sa ilalim ng palda ng mga kababaihan. Agad na tinawag ng gwardiya ang suspect na kalaunan ay kinilala na si Dominic Pellico at pinigilan siya habang hinihintay ang pagdating ng mga otoridad. Sa mismong sandaling iyon, inamin ni Dominic ang kanyang ginawa. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Sinimula ng mga pulis ang mas malalim na investigasyon. Nang siyasatin ang kanyang cellphone, natuklasan ng mga eksperto ang libu-libong larawan at video na hindi karaniwang makita. Dahil dito pinuntahan ng mga investigador ang kanyang tahanan at sinuri ang iba pa niyang kagamitan. Dito sumambulat sa mga otoridad ang higit sa 20,000 digital files. Ngunit isang folder ang agad na tumatak sa kanilang isipan. May nakasulat doon na kapag isasalin sa Tagalog ay ang salitang abuso. At sa loob nito, naroon ang mga video ng iba't ibang kalalakihan na pinagsasamantalahan ng iisang babae. Nang malaman ng mga otoridad kung sino ang biktima, ay agad itong nagpanginig ng kanilang mga laman. Dahil ang babae na nasa video ay si Giselle Pellico, ang asawa ni Dominic sa loob na mahigit 50 taon. Lumabas sa investigasyon na halos isang dekada nang binibigyan ni Dominic ng gamot si Giselle upang mahimbing itong matulog, habang lihim niyang pinapapasok ang ibang lalaki sa kanilang bahay upang pagsamantalahan si Giselle nang hindi niya nalalaman. Nalaman lamang ni Giselle ang buong pangyayari dahil sa mga otoridad. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng tiwala at pananampalataya niya sa lalaking akala niya ay mapagkakatiwalaan. Si Giselle at Dominic ay unang nagkakilala noong 1971 sa panahong pareho silang nagtatrabaho sa EDF, isang kumpanyang namamahala sa kuryente at gas sa France. Si Giselle ay pinanganak sa Germany noong December 7, 1952 at lumipat sa France kasama ang pamilya nang siya'y 5 taong gulang pa lamang. Ngunit bago pa man tuluyang magkaanyo ang kanyang kabataan, isang matinding dagok ang dumating. Nang siya'y 9 na taong gulang, pumanaw ang kanyang ina dahil sa malubhang karamdaman. Naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang ama, isang sundalo na nagturo sa kanya kung paano maging matatag at hindi basta magpapakita ng emosyon. Sa lahat ng iyon, malaking tulong sa kanya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Michelle na naging sandigan niya sa oras ng pangungulila. Ngunit sa kasamang palad, bago pa man nakilala ni Giselle si Dominic, isa na namang dagok ang dumating sa kanyang buhay. Noong 1971, biglang nawala ang kanyang pinakamalapit na sandigan, ang kanyang kuya, na pumanaw dahil sa atake sa puso. Muling gumuho ang mundo ni Giselle, ngunit unti-unting nagkaroon ng liwanag sa dilim nang pumasok sa kanyang buhay si Dominic. Si Dominic sa kabilang banda ay may sarili ring mabigat na nakaraan. Lumaki siya sa pamilya na nagmamay-ari ng isang hotel-restaurant. Ngunit nang siya'y bata pa lamang, iniwan sila ng kanyang ama. Ikinasal muli ang kanyang ina sa mismong kapatid ng lalaking umalis sa kanila. Ang bagong amain ay may hindi magandang ugali at madalas ibunton sa kanila ang galit na kanyang dinadala. Sa murang edad, nasaksihan ni Dominic ang hindi mabilang na masakit na eksena sa loob ng kanilang tahanan.
Upang makaiwas sa ganoong kapaligiran, nagsimula magtrabaho si Dominic nung siya'y teenager pa lamang. Tinanggap niya ang kahit anong trabaho sa konstruksyon at kung saan man siya mabibigyan ng pagkakataon hanggang sa napadpad siya sa kumpanyang naging daan upang makilala niya si Giselle. Pagkatapos ng 2 taon na panliligaw, ikinasal sila noong April 1973. Lumipat sila sa isang bahay sa labas ng Paris, malapit sa kanilang trabaho. Ngunit malayo sa magulong ingay ng syudad. Nagsimula silang bumuo ng pamilya at nagkaroon ng 3 anak, sina David, Florian at Carolina. Sa paningin ng iba, tila sila ay perpektong pamilya. Magalang ang mga anak, nagtagumpay sa kanilang propesyon at kalaunan ay nagbigay sa kanila ng 7 apo. Ngunit sa likod ng mga nakangiting larawan, may mga di pagkakaunawaan na matagal nang umiiral. Bago pa man lumabas ang malagim na katotohanan ng magwawasak sa kanila, ilang beses na nilang nalampasan ang matitinding problema. Noong taong 2000, naghiwalay sila matapos malaman ni Dominic na may ibang lalaki si Giselle. Umalis siya sa kanilang bahay at tumira sa ibang babae sa loob ng ilang taon. Ngunit hindi lang iyon ang ugat ng kanilang mga alitan. Madalas ding humantong sa pagtatalo ang kawalan ng katatagan ni Dominic sa trabaho. Palipat-lipat siya ng propesyon, naging ahente ng real estate, laborer, nagbebenta ng alarm system, gamit pang computer at maging mga telepono. Dahil dito naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Ngunit patuloy silang nakabangon salamat sa matatag na kita ni Giselle na nanatili sa iisang kumpanya hanggang umabot siya sa posisyon ng executive sa logistics para sa mga nuclear power plant. Noong 2007, matapos ang matagal ng pagkakahiwalay, muling nagkasundo ang dalawa at pinagdiwang ito sa pamamagitan ng ikalawang kasal. Ngunit sa likod ng pagbabalik na ito, ang kadiliman ay papalapit na. Pagsapit ng kanilang pagre-retiro, iminungkahi ni Dominic na lumipat sila sa isang mas tahimik na lugar. Hindi nagtagal noong 2011 na nirahan sila sa Mazan, isang maliit na bayan na may 6,000 residente sa timog silangan ng France. Walang nakakakilala sa kanila doon, ngunit mabilis na naging pamilyar sa mga kapitbahay si Dominic dahil madalas siyang makita sa kalsada, naglalakad o nag-e-exercise. Sa paningin ng mga tao, isa siyang magalang at mabait na lalaki. Ngunit iyon lamang ang panlabas na anyo. Sa likod ng magiliw ng ngiti, may mga sikreto siyang pilit itinatago, maging kay Giselle mismo. Magsisimula ang pagbabago nung ipinahayag ni Dominic ang kanyang kagustuhang baguhin ang takbo ng kanilang relasyon. Inibitahan niya si Giselle na sumama sa isang swinger club upang makipag-eksperimento sa ibang tao. Pumayag si Giselle, ngunit hindi siya nakipag-ugnayan kanino man at hindi na muling bumalik doon dahil hindi siya naging komportable. Ginawa niya lamang ito upang pagbigyan ang kanyang asawa. Nang hindi umubra ang ideyang iyon, palihim na nagsimulang gumamit si Dominic ng isang online site na tinatawag na Coco, kung saan siya nanonood at nakikipagpalitan ng mga larawan at video kasama ang ibang kalalakihan na may parehong interes. Unti-unti ang kanyang mga pantasya ay naging mas mapanganib. Nagsimula siyang kumuha ng litrato ni Giselle sa loob ng kanilang bahay habang nakasuot lamang ng manipis na damit at naka-swimsuit kapag lumalangoy sa kanilang pool. Naiinis si Giselle sa ganitong gawi, ngunit hindi niya kailanman inisip na ang lalaking nag-alaga sa kanilang mga anak at apo ay maglalagay ng mga larawang iyon sa internet. At higit sa lahat na may mas malalim at mas mabigat pa siyang binabalak sa likod nito. Sa ilalim ng anyo ng isang mapag-alagang asawa, lihim na nagsimula magbigay si Dominic kay Giselle ng mga gamot ng pampatulog. Gabi-gabi, siya mismo ang naghahanda ng hapunan at sa plato ni Giselle ay palihim na inilalagay ang mga tableta at likidong sangkap na magpapaidlip ng malalim sa babae. Isang nurse na nakilala niya sa pamamagitan ng website na madalas niyang puntahan ang nagturo sa kanya ng detalyadong paraan para maging epektibo ang pamamaraan. Noong una nagsimula siya sa konti lamang, isang tableta, hanggang sa gawing 1.5. Nang masiguro niyang gumagana ito nang hindi nagdudulot ng problema, unti-unti niyang dinoble ang dami ng gamot. Sa loob ng halos 10 taon, ginagamit ni Dominic ang ganitong pamamaraan hindi lamang upang kuhanan si Giselle ng mga larawan at video habang wala itong malay, kundi upang palihim na papasukin sa kanilang tahanan ang iba't ibang lalaki. Sa mga panahong iyon, nakahiga si Giselle at mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Wala itong kinalaman sa pera. Ang kapalit na hinihingi ni Dominic ay ang pagkakaroon ng material na maaring panoorin at ang personal na kasiyahang makitang nagaganap ang eksena.
Upang mapanatili ang lihim, nagtakda siya ng ilang kondisyon para sa mga lalaking pumapayag sa kanyang alok. Bawal silang gumamit ng pabango o manigarilyo bago pumunta sa kanilang bahay. Kailangan magparada ng sasakyan ng malayo upang hindi mahalata ng mga kapitbahay at kailangan magubad sa kusina. Kapag taglamig, pinapainit niya muna ang kanilang mga kamay sa radiator. Pinakahuling patakaran, hindi sila pinapayagang gumamit ng proteksyon. Matapos sundin ang mga hakbang na iyon, pinapayagan na silang pumasok sa silid kung saan mahimbing na natutulog si Giselle. May mga pagkakataon na sumasali rin si Dominic sa ginagawa ng mga bisita. Kapag tapos na ang lahat, maingat siyang naglilinis ng paligid at hinahayaan si Giselle na magpatuloy sa pagtulog hanggang mawala ang bisa ng gamot. Makalipas ang ilang taon, nagsimulang magpakita ng kakaibang senyales ang katawan ni Giselle. Unti-unti siyang pumapayat, numinipis ang buhok, at ang pinakamalaking kinabahala ng pamilya ay mga butas sa kanyang alaala. May mga umaga na nagigising siya nang walang maalala kung ano ang ginawa niyang kagabi o paano siya nakarating sa higaan. Isang araw nagising siyang may bagong gupit, ngunit wala siyang maalalang pumunta siya sa salon. Sa kanyang pagtataka, bumalik siya sa paborito niyang parlor at tinanong ang staff kung dumaan ba siya kamakailan. Laking gulat niya nang malamang pumunta siya roon isang araw bago iyon, ngunit wala siyang kaunting alaala. Dahil sa matinding pangamba, nagpatingin si Giselle sa mga espesyalista. Kasama niya si Dominic na nagpapakita pa ng kunwaring pag-aalala. Sumailalim siya sa maraming pagsusuri, ngunit walang lumabas ng malinaw na sagot. Naisip na ng pamilya na baka ito'y simula ng Alzheimer o isang tumor sa utak. Ngunit walang ebidensya para suportahan ang hinala. Bukod sa mga sintomas na iyon, madalas ding magkaroon si Giselle ng impeksyon sa maselang bahagi ng katawan. Sa kalaunan, nadiskubre ng doktor na mayroon siyang HPV. Lalong nalito si Giselle dahil ang alam niya, tanging si Dominic lang ang kanyang nakakasama. Ngunit imbes na aminin ang totoo, nagkunwaring nagalit si Dominic at inakusahan siyang may ibang karelasyon. Ang alitan ay lumamig kalaunan at nanatili siyang walang alam sa tunay na nangyayari. Lumipas ang maraming taon hanggang dumating ang November 2, 2020. Mahigit isang buwan nang inimbestigahan ng mga pulis si Dominic matapos siyang maaresto at nasuri na nila ang mga video at larawang nakuha mula sa kanilang bahay. Ipinatawag nila si Giselle sa istasyon ng pulis upang ibunyag ang kanilang natuklasan. Hanggang sa sandaling iyon, buo pa rin ang tiwala ni Giselle sa kanyang asawa. Para sa kanya, imposibleng si Dominic ay may gawin na kumuha ng larawan ng mga kababaihan nang walang pahintulot. Ngunit ang ipakita ng pulisya ang mga ebidensya, mga video ng isang babaeng walang malay sa higaan habang pinagsasamantalahan ng iba't ibang kalalakihan, gumuho ang imahe ng asawang perpekto sa kanyang isipan. Sa umpisa, hindi niya agad nakilala na siya ang babae sa video. Ngunit matapos ang ilang ulit na pagpapakita, unti-unting sumilay ang mapait na katotohanan. Siya nga mismo ang nasa video. Lumabas siya ng istasyon na mabigat ang loob at agad na tinawagan ng anak na si Carolina upang ibalita ang nangyari. Walang makapaniwala sa nadiskubre nila. Ngunit higit pang lumala ang lahat ng sabihin ng mga pulis na may nakita silang larawan ni Carolina sa mga files ni Dominic. Natutulog siya at wala ring saplot. Wala silang matibay na ebidensya, ngunit buo ang paniniwala ng pamilya na ginamit ni Dominic ang parehong paraan na pinapatupad niya kay Giselle upang makuha ang larawan ng isa pang biktima. Maging ang mga asawa ng kanilang mga anak ay lihim ding nakuhanan ng larawan. Nagdulot ito ng matinding paranoia sa loob ng pamilya. Lahat ay nagsimulang mag-alala para sa mga apo na mag-asawa. May posibilidad bang pati sila ay pinagsamantalahan? Ang kasagutan sa tanong na iyon ay kailangan nilang hintayin hanggang sa mismong paglilitis. Samantala, kinailangan din nilang harapin ang malupit na datos na nabuo ng mga investigador mula sa ebidensyang nakalap at sa mga salaysay ng ilang sangkot na pumayag na makipagtulungan sa korte. Natuklasan na nagsimula ang bangungot noong July 2011. Mula noon hanggang September 2020, humigit kumulang 285 na beses na pinagsamantalahan si Giselle sa mahigit na 80 na kalalakihan. Ayon sa 2 taong masusing investigasyon, ang edad ng mga sangkot ay mula 26 hanggang 74 years old. May mga nurse, bombero, IT professionals, isang mamamahayag at iba't ibang tao mula sa iba't ibang propesyon. Marami sa kanila ay kilala at ginagalang sa kanilang komunidad. Mga kapitbahay na sa paningin ng iba ay walang bahid ng pagdududa.
May ilan na minsan lamang dumalo at mayroon ding paulit-ulit na bumabalik. Ang iba ay ilang minuto lamang habang iba naman ay matagal. Ngunit lahat sila ay naitala sa kamera ni Dominic, mga ebidensyang naging susi sa kaso. Nang tuluyang mabunyag ang katotohanan, nagsimula magsama-sama ang mga piraso ng alaala at obserbasyon ng pamilya. May mga pangyayari noon na sana'y naging babala na, ngunit binaliwala dahil sa matinding tiwala kay Dominic. Isa sa mga ito ay nang biglang tumigil sa pagbisita ang isa sa iilang kaibigan ni Giselle sa bayan ng Mazan. Natuklasan kasi ng kaibigan na may nakatagong kamera sa iba't ibang bahagi ng bahay, pati na sa banyo. Tumakas siya kaagad, ngunit bago umalis ay nababala siya kay Giselle na umalis na rin at mag-ingat dahil hindi niya alam kung sino talaga ang kanyang asawa. Sa isa pang pagkakataon, minsan nang nadakip si Dominic sa isang mall dahil sa parehong dahilan na naging sanhi ng kanyang pag-aresto noong 2020. Ngunit hindi nagtuloy ang kaso dahil hindi nagsampa ng reklamo ang mga biktima noon. Ang mga simptomas na naramdaman ni Giselle, mga palatandaan sana'y nagbunyag ng katotohanan, ay nanatiling lihim dahil sa kapangyarihang hawak ni Dominic at sa paulit-ulit nitong pagbibintang ng pagtataksil. Dahil dito sinimula ng mga investigador ang mas malalim na pagsisiyasat sa nakaraan ni Dominic. Kumuha sila ng DNA sample mula sa kanya at kinumpara sa mga kasong matagal nang hindi nalulutas. Ngunit may kaparehong pamamaraan sa kanyang gawain. Isa sa mga natuklasan ay isang krimen noong 1991. Ang biktima ay si Sophie, 23 years old at isang ahente ng real estate. Siya ay natagpuang malamig na sa apartment na dapat sana ipapakita niya sa mga kliyente. Ayon sa autopsy, bukod sa kanyang pagpanaw, siya ay pinagsamantalahan. Nakatuklas sa mga investigador ng ebidensyang nagpapakitang gumamit ang salarin ng telang may likidong pampahilo. Isang paraang kapareho kay Dominic. Itinanggi ni Dominic ang pagkakasangkot at ang muling buksan ng kaso, sinubukan nilang i-match ang kanyang DNA sa nakuhang sample. Ngunit ayon sa ulat, hindi naging konklusibo ang resulta dahil nawawala na ang ilang mahalagang ebidensya. Sa kabilang banda, napatunayan ang kanyang pagkakasangkot sa isang kaso noong 1999 na ang isang babae ay magsampa ng reklamo para sa tangkang pang-aabuso. Sa pagkakataong ito, tumugma ang DNA at napilitang umamin si Dominic. Mayroon ding kaparehong kaso kung saan ginaya ng isang kakilala ni Dominic ang kanyang pamamaraan. Ito ay si John Pierre, 63 years old at ama ng 6. Siya ay tumanggi nung una sa alok ni Dominic na sumama sa kanya para makasama si Giselle dahil ayaw daw niyang pagtaksila ng kanyang asawa. Ngunit ibinunyag ni Dominic ang kanyang sekreto at hinimok si John na gawin ito sa sarili niyang asawa. Sa loob ng 5 taon, palihim ding pinapatulog at pinagsasamantalahan ni John ang kanyang asawa hanggang sa mabunyag ito matapos maaresto si Dominic. Wala nang takas si Dominic, nagpakita na ang mga ebidensya at tumating na ang oras para siya litisin para sa krimeng nagbansag sa kanya bilang halimaw ng Mazan. Pumasok sina Giselle at Dominic sa korte bilang magkaibang tao, hindi na mag-asawa. Agad nagsimula si Giselle sa proseso ng diborsyo matapos malaman ng katotohanan sa likod ng kanyang mahabang bangungot. Sa wakas, dumating na ang unang pagdinig sa korte na matatagpuan 40 kilometers mula sa Mazan. Noong September 2, 2024, inaasahan na abutin ito ng ilang buwan at bawat araw ng pagdinig ay puno ng tensyon at mga revelasyong maaring magbago ng pananaw ng publiko sa mga kasong may kinalaman sa karahasan sa loob ng pamilya. Isa ito sa naging pinakamalaking paglilitis, hindi lamang sa kasaysayan ng France, kundi pati na rin sa pandaigdigang balita. Tumagsa ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang panig ng mundo upang masubaybayan ang mga kaganapan sa bawat sandali. Ang kaso ay umani ng matinding atensyon hindi lamang dahil sa bigat ng mga ginawa laban kay Giselle, kundi dahil din sa lakas at tapang na ipinakita niya sa kabila ng lahat. Pinili ni Giselle at ng kanyang mga abogado na gawing bukas sa publiko ang mga pagdinig kahit alam nilang maglalabas ito ng sensitibong ebidensya. Ginawa niyang simbolo ng kanyang laban ang sariling karanasan, dala ang paniniwalang dapat ang nagkasala ang malubog sa kahihiyan at hindi ang biktima. Sa kabilang panig ng korte, nakaupo ang mga akusado, si Dominic at mahigit 50 na lalaki na nakilala ng mga otoridad mula sa mga ebidensyang nakalap. Nagsimula ang mga testimonya at kasabay nito, unti-unting sumiklab ang galit ng mga taong sumusubaybay sa kaso. 15 ang umamin sa mabibigat na kasalanan at humingi ng tawad kay Giselle. Ngunit ang iba naman ay nagtangkang ipaliwanag na hindi nila alam na walang pahintulot mula sa kanya.
May ilan pang nagbigay ng pahayag na naging kontrobersyal, bagay na lalo lamang nagpainit ng damdamin ng publiko at ni Giselle mismo. Ngunit marahil ang pinakamabigat na bahagi para sa kanya ay ang pagpapakita ng ilang sensitibong larawan bilang ebidensya. Isang desisyong tinanggap niya kapalit ng pag-aalis muna sa kanyang mga anak sa korte. Sa huli dumating ang oras para magsalita si Dominic. Inamin niya ang kanyang pagkakasala at humingi ng paumanhin. Kasabay ng pagkwento sa ilang mahihirap na karanasan sa kanyang kabataan na ayon sa kanya ay nakapag-ambag sa kanyang mga maling gawain. Gayunpaman para sa marami, nanatiling mahirap paniwalaan ang kanyang mga paliwanag. Gayunpaman sinabi ng mga otoridad na malinaw kay Dominic ang bawat hakbang na kanyang ginagawa. Ginagamit niya ang kanyang asawa para sa sariling kapakanan, malayo sa karaniwang imahe na iniisip ng tao kapag binabanggit ang isang mapagsamantala. Si Dominic ay isang taong may kakayahang umunawa kung ano ang tama at mali, ngunit pinili pa rin niya ang maling landas. Sa mata ng kanyang pamilya at ng lipunan, nanatili siyang tinuturing na isang halimaw. Ngayon ang lahat ay nakasalalay na sa takbo ng kaso at sa magiging hatol ng korte. Ayon kay Giselle at sa kanyang pamilya, mula nang ibunyag ng mga pulis ang katotohanan, para bang unti-unti silang bumaba sa isang madilim na bangungot. Bagamat tila winasak ang kanilang mundo, pinili nilang gawing inspirasyon ang sakit na kanilang nararamdaman upang makatulong sa iba. Si Carolina, anak ni Giselle, ay nagtayo ng isang foundation para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso, katulad na nangyari sa kanyang ina. Noong 2022, inilathala niya ang libro na kung isasalin sa Tagalog ay pinamagatang Itinigil Kong Tawagin Kang Ama, kung saan isiniwalat niya ang mapait na katotohanan tungkol sa taong matagal nilang kilala bilang mapagmahal na ama at lolo. Naging paraan din iyon upang maibsan ang bigat ng kanilang konsensya, dahil hindi nila agad namalayan na kailangan na pala ni Giselle ng tulong. Sa librong iyon, ikinuwento niya ang mga nakaraang pangyayari na dapat sana'y naging babala. Ngunit hindi nila nabigyan ng sapat na pansin, mga pagkakataong naroon lamang sa kabilang silid ng mga bata habang may nangyayaring hindi kanais-nais sa kanilang lola. Samantala si Giselle ay tahasang nagsabi sa publiko na para siyang sinakripisyo sa altar ng kasuklam-suklam na bisyo, isang pahayag na tumatak sa damdamin ng marami. Ang kanyang kasaysayan ay umantig sa libu-libong tao na araw-araw ay dumadayo sa korte upang ipakita ang kanilang suporta. Gayunpaman hindi rin nawala ang mga pagdududa at patikos. May ilan pa ring hindi naniniwala na nagsasabing maaring sangkot din siya dahil dito sa bayan ng Masan ay namayani ang pangamba at kawalan ng tiwala. Tila bawat kapitbahay ay may halong pag-aalinlangan sa isa't isa. Sa huli, malinaw na ipinakita ng kaso ni Giselle na ang panganib at kasamaan ay maaring magtago sa likod ng muka ng kahit sino, isang profesional, kapitbahay o mismong miyembro ng pamilya. Sa kasalukuyan, si Dominic ay nahatulang mabilanggo ng 20 years at ang iba pang 50 akusado ay nakatanggap ng parusa mula 3 hanggang 15 years. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka dito ay maraming salamat sa iyong oras at suporta. Kung may kwento o kasong nais mong ibahagi, huwag mag-atubiling i-comment. Bukas kami sa iyong mga opinyon. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Pati na rin sa aming iba pang channel para manatiling updated sa aming mga bagong kwento. Muli, taos-puso kaming nagpapasalamat. Hanggang sa susunod na video. Ciao!